Hi guys! Welcome back to another video and today is mamubudol muna ako guys. Pero, pwede rin naman tong pagkakitaan. Let's go! Alright, so today's video guys is magre-review tayo ng panibagong ice maker. So last time nakapag-unboxing and review tayo ng tabletop na ice maker. Pero yun kasi guys is pang household lang talaga siya. And today is semi-commercial daw itong ice maker na to. So, ginagamit na namin to for almost 7 months. And yes, ngayon lang tayo magre-review. Because why not? Magre-review pa rin tayo. And yeah, so tuwing summer kasi, nagbebenta kami ng yellow or ice. Kaya naman nag-upgrade kami that time ng semi-commercial or mas upgraded na version ng ice maker. Okay, so ito na guys. Ito yung pinakamababang version ng itong ice maker. Ito yung automatic ice maker na may 36 cubes na tray. So, binase nila sa dami ng cubes yung model number niya. Again, ito yung pinakamababa, 36. Up to pinakamataas nila is 130. So, some details lang muna. So, meron siyang 36 tray sa panggawa ng cubes. Double input siya ng tubig, pwedeng direct sa water filter, and may kasama din siyang water filter na. And pwede siyang water bottle, itong bilog na 20 liters. 235 watts ang konsumo niya guys. Itong basket niya is, sabi nila is 5 kg capacity at 36 kg sa 24 hours daw ang magagawa niya. Okay, so yung specs niya guys, pero in real world application na tayo. So ito po yung ito yung observation ko. Una is yung magagawa niyang ice ay depende sa ambient temperature, meaning yung sabi niya na 36 kg in 24 hours or 1.5 kg per hour, baka sinukat nila ito sa malamig na lugar, tulad ng Baguio City. Ang nagagawa na lang talaga is 0.9 kg lang in 1 hour. Now, pwede mo naman i-adjust yung time na gagawa siya ng ice kasi pag running na siya, nasa 15 minutes every tray na. So, that's about 0.25 kg yon. Kasi sa amin, sa lugar namin na nasa 27 to 30 degrees, ganitong ice ang nagagawa niya ng 15 minutes. Pwede mong tagalan yung paggawa niya ng ice para mas mabigat. Kasi sa amin nga sa lugar namin na nasa 27 to 30 degrees Celsius, ganito ang ice na nagagawa niya in 15 minutes. So medyo may butas pa sa gitna yan, pero pag ina-adjust mo, pwede mong dagdagan ng plus 6 minutes and kaya niyang mabuo talaga yung ice. Pero nasa 21 minutes na bawat tray. Then, itong paglagyanan niya na sabi is 5 kg yung capacity. So, sa amin, yung 2 kg na ice, puno na ito guys. Since medyo magaan pa nga kasi ang ice, 2 kg lang kasya sa basket niya. Kaya ito, every 2 hours, kailangan naming mag-plastic ng ice at ilagay na siya sa freezer. Kasi kung hindi, matutunaw lang to and mapupunta lang sa drain ulit yung tubig. Okay, so sa performance naman, wala akong masabi. Kaya niya mag-run talaga ng 24/7. Pero nga, kailangan mong bantayan kasi nga, napupuno yung basket nyo guys. Hihinto yan. Pag napuno yung basket guys, hihinto yan sa paggawa ng ice. Now, with regards naman sa kung ilan ang nagagawa niya sa isang galon na tubig, itong blue ay nasa 14 kg base yan sa observation ko. So, depende na sa inyo kung mura ang isang galon sa lugar nyo. So, sa amin kasi, ang pinakamura is nasa 20 pesos per gallon. So, that's about 1.4 peso ang puhunan sa tubig. Then, kung katulad ko kayo na nagpundar ng solar sa inyong bahay, edi libre na yung kuryente nyo, lalo sa umaga. Anyways, baka gusto nyo pong panoorin yung aming DIY solar setup, meron po tayong link sa description box. Alright, so as what I've said earlier is pwede naman itong direct sa gripo. Then may filter naman siya na free. Pero nga kasi dito sa amin is hindi kagandahan yung tubig. Kaya baka sumakit lang yung tiyan ng mga bibili ng ice. So yun, malalagot tayo dyan. Alright, so yan ang aking review about sa ating semi-commercial ice maker. Yan, so marirecommend ko naman to guys sa pag magbebenta kayo ng ice, ganyan, tuwing summer, which is din naman talagang ginawa namin last summer. Kaya kami nag-upgrade ng ganitong ice maker. So, previously yung pang household lang yung na-review namin. But then, nag-upgrade kami kasi pag summer nga, diba, hindi man ng ice, ganyan, mabilisan ang paglabas ng ice. Kaya nag-decide kami na mag-upgrade ng ganitong ice maker. So, sa mga coffee shops, I think hindi ko ito marirecommend. Mas maganda na yung mas mataas na version yung kunin nyo na tuloy-tuloy yung gawa ng ice or mas malaki or mas madami yung paggawa ng ice niya.
Kasi, syempre, pag coffee shop is sometimes tuloy-tuloy din yung customers. Yan. So, mas maganda na mas madami yung nagagawang yelo. Kasi nga ito is parang 1 kilo lang yung nagagawa mo in 1 hour or more than 1 kilo lang yung nagagawa mo in 1 hour. Which is talagang konti pa yun pag sa mga coffee shops. Pero pag yung parang konti, parang gusto mo lang naman magbenta or hindi man masyadong madami bibili ng yelo sa lugar nyo, gusto nyo na lang merong naka-ready or naka-stock na ice, okay na to guys. Pwede na itong version na nabili namin. So again, madami kayong pagpipilian. Itong ganitong commercial, semi-commercial na ice maker. Alright, so highly recommend ko pala na in case na gusto yung magbenta sa summer guys, mas magandang bumili kayo ng mas maaga kasi mabilis siyang ma-out of stock before and during summer season. Kaya yun, if ever gusto yung bumili ng ganitong ice maker, just check the link on the description box. Available po yan sa Lazada and Shopee. Alright, so that's it for today's video guys. Thank you so much for watching. If ever nakatulong tong video na to, please don't forget to like this video, share if you need to, and of course, subscribe to my channel. And see you on my next video guys. Bye!